to my channel! Ngayon, magluluto na naman tayo ng panibagong recipe na kung saan pwede siyang gamitin na pang snacks or pang ulam. Nakikita nyo ba ito? Saba ng saging to. So, yung gagamitin natin is yung banana peel. So, ito yung paraan, yung proseso kung paano natin gagawin yung ulam na sinasabi ko. Okay? Tara! Siyempre, una, tanggalin natin yung laman ng saging. Okay? Tanggalin natin. Tapos, itatapon natin yung laman ng saging. Joke lang. Siyempre, lulutuin natin yan either banana Q or kung ano yung pwede natin iluto dyan. Okay? Kasi ito, akala ng iba, hindi na nila magagamit tong banana peel na to. Any kinds of banana pwede natin gamitin So, I prefer itong balat ng saging ng saba. Kasi itong saba na to, ito yung papang pwede namin imay na tanis, pwedeng i-banana Q. Itong gagawin natin, ito na yung replacement ng beef and chicken. This is healthy pa. Diba? Kunti na lang. Akala nung iba, hindi na nila magagamit ito. Huwag nung itatapon to, my gosh. Very useful and very healthy ito sa katawan kung alam lang natin yung tamang proseso. Alam mo ba, yung unang luto ko nito, hindi ko sinabi sa mga anak ko kung ano yung gamit ko. So, ito na. Wala na siyang laman, diba? Tcharan! Siyempre, tinanggal na natin yung puwet. Siyempre, tatanggalin natin to sa pungango. Ano ba tawag sa pungango sa Tagalog? So, dito na natin ilalagay. So, siyempre, ito, tatanggalin natin dito. Yan, ganyan. Tanggalin natin. Ang dali lang kaya nito. So, habang habang nagbabalat ako dito, meron na akong pinakuloang tubig doon. Sa isang pot. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kasi yung gagawin mo dito, huhugasan mo lang naman to ng malinis na malinis. Kahapon nga actually, nung bumili ako nito sa market, nag-demo ako doon. Tuwang-tuwa yung mga doon, yung mga tindera, kasi kahit sila, hindi din nila alam kung ano yung gamit nito. So ngayon, sabi nung naglaki yung pasalamat nila, kasi sabi nila, ay ma'am, bongga, at least hindi na daw sila magagastusan sa paggamit ng ng beef, tsaka chicken. So ito na siya. Tcharan! Huhugasan natin to, Papakita ko sa inyo. Huhugasan siya natin ng maayos. Malinis na malinis. Ito. Siyempre, pwede namang running water. Pwede namang hindi. Hugasan lang natin siya ng maigi. Hugasan natin.
ko na siya kasi mahina yung tubig sa amin. So, habang inaantay natin kumulo yung tubig natin, after natin hugasan to, maghihiwa na tayo ng ingredients at i-prepare natin. Ayan, nakita nyo, kumukulo na siya. So, itong banana peel na to, ilalagay natin sa dyan. Ipapakuluan natin ng mga 2 to 3 minutes. Sa timer tayo, 2 to 3 minutes. Okay na yan, guys. So, ito guys, natapos na nating i-mince yung ating bawang. Meron tayong option, guys, ha. Hindi mo kailangan na i-mince yung bawang kung meron naman kayong blender. So, since, meron naman kaming blender. So, i-blend namin siya mamaya. So, dinidemo ko lang sa inyo kasi meron tayong option na pwede natin siyang i-blender or atin na hihiwain natin siya ng yung pinong-pino, yung parang giniling. Yan. Mas maraming sibuyas, mas masarap. So guys i-demo ko lang sa inyo kung wala kayong blender sa bahay, kung paano magpino-pino ng ang paghiwa ng ating ingredients, yung sibuyas, saka yung ating bawang. So hihiwain mo lang siya ng pinong-pino. Yung parang siya. So, like din ito ng yung ng banana peel. Ayan, kumukulo na siya. After 5 minutes na, patay na natin yung oil. Tsaka, ayan, tanggalin na natin sa tubig. So, may option naman tayo pwedeng, kung hindi ka nagmamadali, ayan mo muna siyang lumamig. Or, pwede mo siyang banlawan ulit ng running water. Kasi, using ng ating tissue, kitchen towel, kukunan natin siya ng water. Yan, para lumamig, para madali. Siyempre, mapapasok tayo pag sihiwa natin siya na mainit. Ito yung mainit. Gamit yung ating tissue, kitchen towel, tatanggalan natin siya ng water. So, papakita ko sa inyo, gagamitan natin ng blender. Lalagay mo lang dito, itong pulp, itong banana peel.
ilagay mo lang dyan. Siyempre, expected, merong ano yan. Huwag mo na lang munang masyadong tuyuin. Saglit lang yan. Sibuyas, saka yung tapos, pwede naman na natin idiretso dito sa paglagay yung ating sibuyas tsaka bawang. Magaluin na natin. Kung nakikita nyo to, eto, pinaghalong ano ko na to, crispy fry. Ito, tsaka ng harina. Pati na yung harina, okay na siya. Okay. Tapos, lagay natin dito. Lagyan natin. Okay. Pagkatapos natin siyang i-mix, syempre, kasi maliliit lang naman itong itlog ko, pwedeng isa, dalawa, kaya lang medyo marami itong ginawa ko. Kaya 3 na lang yung ilagay natin. Para mas masarap siya. Tapos syempre, i-mix lang natin. Itsura pa lang masarap. So, na-mix mo na siya. Lagyan na natin ng breadcrumbs. Bakit kailangan may breadcrumbs sa ano? Habang minimix mo siya, na pwede mo naman siyang lagyan sa huli. Kasi, mas masarap yung medyo may malutong siya sa loob. Hindi lang sa labas. Kaya lalagyan natin ng ito yun o, breadcrumbs. Medyo naging mabasa siya kasi 3 yung itlog na nilagay ko. Meron tayong option guys ha, pwedeng 2 lang or 1 lang. Depende kung gaano karami yung ginawa nyo. Ipi-prepare ko to kasi pwedeng ipang snacks to mamaya or pang ulam bukas ng umaga or mamayang gabi. Kahit ano naman eh, umaga, tanghali, gabi, snacks. Depende sa'yo. Yan. Dagdagan pa natin ng bread. Kasi yung natira, iba, dito ko na lang ilagay yan. Kasi mamaya pag nag-pour na tayo, lalagay natin dyan yung finishing product niya bago iprito. And syempre guys, bago natin makalimutan yung ating secret, the ground bell pepper. Yun. Ito yung nagpapasarap na maging lasang-lasang beef siya. Depende naman sa inyo kung gaano karami ha. Kasi meron naman kasing kids na ayaw nila ng marami. Okay guys, after nung black pepper, syempre yung ating seasoning. Yung madi syrup yung ginagamit ko. Pwedeng ano ha, kahit ano yung prefer nyo na gamitin. Okay. Then, tapos na natin siyang ma-mix ng maayos, kukuha na tayo ng ipo-form natin. Ipo-form natin ng maayos. Guys, kung sobrang basang-basa siya, dagdagan nyo lang ng nung harina. Yun, pag bilog-bilog na siya, yan, pwede nyo naman siyang ilagay dyan, tsaka ipo-forman nyo na siya. Ipo-form nyo siya.
Parang beef patty talaga. Parang naglalaro ka lang. Gano'n ba kalaki yung yung bread na gagamitan mo? O, depende sa'yo. Yan. Diba? Form na siya. Perfect circle na ba? Tapos, gagamitan natin ito. Ilalagay natin dito sa ating saglit. Parang dumikit. Bread. Diba? Ayan. Covered na siya ng breadcrumbs. Tapos, syempre, lalagay na natin sa plastic. Pwede naman habang nag-ano ka niyan, lagay sa ref para madali siyang mag-form. Hindi naman tayo nagmamadali. So, yan. Pag mainit na yung kawali, syempre lalagyan na natin ng mantika. Yan. Hintayin natin na uminis yung ating. Yan. Dito na natin. O, diba? Kasi pinatagal nating ma-mold siya. Yan. Kaya buo siya. Hindi siya sumasabog. Yan. Yan. Eto na. Yan. Titikman na natin. Medyo mainit-init pa siya. O, diba guys? Nakita nyo? Parang beef patty talaga siya. Sa other country, ginagamit itong replacement for beef and chicken. So, eto na siya. Mas masarap kasi siya pag crunchy. Dahil sa ating breadcrumbs. Yan. Parang beef talaga. Sarap. As in, masarap. Super. Guys, tikman nyo to.